Sa isang mundo kung saan ang kapangyarihan ay kadalasang minana, isang lalaki ang nagtayo ng sariling imperyo mula sa wala, simula sa walang anuman, maliban sa determinasyon at ambisyon. Ito ang kwento ni Roman Abramovich, isang batang mula sa isang liblib at malamig na sulok ng Rusya na hinarap ang lahat ng mga posibilidad upang maging isa sa pinakamakapangyarihan at misteryosong oligarko sa mundo. Mula sa kahirapan hanggang sa kapangyarihan, mula sa wala patungo sa lahat. Ngunit ang paglalakbay ni Abramovich ay hindi lamang isang pag-angat patungo sa kayamanan. Ito ay isang kwento ng pagtitiis sa isang napakagulo at mapanganib na panahon, sa pamamagitan ng paghari sa isang laro na iilan lamang ang nakakaintindi. Mula sa pagyabong, mula sa pagbagsak ng Unyong Sobyet hanggang sa pagsakop sa ilang sa pinakalukratibo na industriya sa Rusya, itinayo ni Abramovich ang isang imperyo at binago ang kahulugan ng pagiging isang bilyonaryo. Ating tutukan ang hindi pa nasasabi na kwento ni Roman Abramovich, ang bilyonaryong nagmula mula sa isang nakalimutang ulila patungo sa hari ng langis, bakal at sports sa Rusya. Magmulang mula sa payak na simula. Ngunit mayroon siyang isang bagay na higit pang mahalaga, isang matalim na isipan, isang matapang na pangarap at isang walang kapantay na determinasyon upang mabuhay. Si Roman Abramovich ay naging isa sa mga kapansin-pansing oligarko na nagtayo ng kanyang kayamanan sa langis at aluminyo. Sa dulo ng mga dekada 1990, siya ay naging bilyonaryo. Ang kanyang mga koneksyon sa mga lider politiko ay tumulong sa kanya na mag-navigate sa komplikadong larawan ng negosyo sa Rusya, nagbibigay sa kanya ng access sa mga produktibong state assets. Ngunit hindi ito sapat para kay Abramovich. Siya ay naging isang makapangyarihang personalidad sa lipunan at kultura ng Rusya. Gayunpaman, hindi ito isang mabilis na proseso. Hindi ipinanganak si Roman Abramovich sa isang mayamang pamilya at ang kanyang pag-angat upang maging isa sa mga pinakamakapangyarihang oligarko sa Rusya ay sinasalamin ng mga hamon at mga tamang desisyon. Babalikan natin ang kanyang mahirap na mga unang taon upang lubos na maunawaan ang mga laban na hinaharap niya habang lumilipas mula sa isang dukhang ulila patungo sa isa sa mga pinakamaimpluwensya at mayayaman sa mundo. Ipinanganak sa kahirapan noong ikadumundur tas ng Oktubre 1966 sa Saratov, sa tabi ng ilog ng Volga. Nagsimula ng mahirap ang buhay ni Abramovich. Bago pa man siya magkaroon ng isang taon, ang kanyang ina na si Irina ay namatay dahil sa mga komplikasyon ng isang hindi magandang pagbubuntis. Sa kasamaang palad, namatay din ang kanyang ama, si Arkady Abramovich, sa isang aksidente sa trabaho hindi naglaon. Iniwan ng batang si Roman na ulila. Sa mga 4 na taon, pagkatapos mawala ng mga magulang, lumipat si Abramovich sa Ukhta, isang lungsod sa Komi Republic, kasama ang kanyang mga kamag-anak sa ama. Sa rehiyong ito ng liblib at mapangahas sa hilagang bahagi ng Russia, siya ay pinalaki ng kanyang tiyuhin na si Lev Abramovich at mamaya ay ng iba pang mga kamag-anak. Ang buhay sa Unyong Sobyet sa panahong iyon ay mahirap, lalo na sa mga maliit at liblib na syudad tulad ng Ukhta, kung saan limitado ang mga kapaligiran at ang panahon ay labis na masama. Ang mga unang taon ni Abramovich ay nagsasalarawan ng isang mahigpit na pamumuhay, nakasuwato ng mga komunistang ideal noong panahon, ngunit ang kakapusan ng mga resources ay nagudyok sa kanyang espiritong negosyante. Noong una ng dekada ng 1980, nang siya ay magtungtong na sa edad adulto, ang Unyong Sobyet ay nagsisimulang bumagsak. Napansin ang paparating na pagbabago, siya ay sumapi sa estado ng Institute of Automotive Transport sa Moscow. Gayunpaman, hindi sapat ang akademiyang iyon para kay Abramovich na ang kanyang hilig sa negosyo ay lubos nang maipapahayag sa kanyang sarili. Ipinabaya niya ang kanyang mga pag-aaral, pinipili ang isang hindi tiyak na landas
ngunit puno ng potensyal. Sa kabataan ni Roman, ang Unyong Soviet ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang bakal na kortina ay unti-unting nagsusuot at ang mga bagong oportunidad mapanganib ay nagsimulang lumitaw. Sa panahong ito ng kaguluhan, ang kwento ni Abramovich ay sisimulang mag-transform. Noong 1988, nagsimula si Abramovich ng kanyang mandatoryong paglilingkod militar sa Soviet Army. Bagaman hindi niya pinasok ang armadong serbisyo na may pangarap na gumawa ng karera sa hukbo, ginamit niya ang kanyang panahon doon bilang pagkakataon upang mag-develop ng work ethic, survival skills at cleverness na magiging mahalaga sa hinaharap. Ang militar na buhay sa Soviet Union ay matindi at madalas nakakahiya. Ngunit para kay Abramovich, ito ay isang magandang lugar upang matuto ng mahahalagang kasanayan na tutulong sa kanya sa pag-unlad sa industrial at entrepreneurial na aspeto ng Russia. Ang pagbagsak ng Soviet Union noong 1991 ay nagbukas ng pintuan para sa marami, ngunit sa mga matatalino at matapang lamang makikinabang. Mayroon ang Abramovich parehong katangian. Pagsapit lamang ng pagwawakas ng Soviet Union, lumipat siya sa Moscow, kung saan nakakita siya ng oportunidad sa nalalapit na kaguluhan. Ang kanyang oras ay dumating sa napakasayang paraan. Ang economic liberalization na ipinakilala ni Mikhail Gorbachev sa ilalim ng perestroika ay nagpahintulot sa pag-angat ng pribadong mga kumpanya at nakinabang si Abramovich sa bagong kalagayan na ito. Gamit ang kaunting naiipon at maliit na pautang, siya ay nagpasimula sa negosyo. Sa simula ay nagbebenta ng mga pato at iba pang produkto ng konsumo. Sa simula, hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang negosyante. Siya ay isang vendor, naglalako ng mga laruan na yari sa plastik sa mga kalye ng Moscow. Ngunit ito ay isang simula at sa mga unang karanasan na iyon, natutunan ni Abramovich ang isang bagay na madali ring mauunawaan ng buong mundo. Nagbago na ang laro at sino man na may tapang na sumali ay maaring makamit ang mga malalaking tagumpay. Ang unang hakbang na ito, bagaman munting, ay naging simula ng isang kahangahangang pag-akyat patungo sa kayamanan. Ang pagsabak sa daigdig ng negosyo. Ang pagkabasag ng Unyong Sobyet noong 1991 ay isang malupit na pangyayari. Ang ekonomiyang kontrolado ng Estado ay nagbagsak at sa halip nito, isang bagong mundo ang sumulpot, puno ng mga pagkakataon at panganib, kung saan ang kayamanan ay hindi lamang sukatan ng tagumpay, kundi pati na rin ang susi sa kapangyarihan. Sa bagong senaryo na ito, isang bagong henerasyon ng negosyanteng Ruso ang lumitaw, ang mga oligarko. Unahin muna natin ang pag-unawa sa kung ano ang talagang tumutukoy sa isang oligarko. Sa simpleng paliwanag, isang oligarko ay isang mayayamang individual na may malalaking impluwensiya sa politika, kadalasang sa mga mahahalagang sektor para sa ekonomiya ng isang bansa. Bagaman may mga oligarko sa ibang mga bansa, kinilala ang mga oligarkong Ruso sa kanilang biglang yaman at malapit na ugnayan sa politikang kapangyarihan. Marami sa kanila ang pumunta sa pag-aari ng malalaking yaman at assets ng Estado sa paraang kontrobersyal sa panahon ng magulong transisyon ng Rusya tungo sa kapitalismo. Ngunit upang maging isang oligarko, kailangan mong maglakbay sa isang masalimuot na sipnayan ng kapangyarihan, pagkakataon at kalupitan, at si Roman Abramovich ay handang isugal ng mataas. Sa huli, anong kanyang mawawala? Sa kontekstong ito na nakapalibot sa pagbagsak ng komunismo at sa pag-angat ng isang bagong kapitalistang orden, isang bagong henerasyon ng makapangyarihang lalaki na tinawag na oligarko ang susulpot. Nakita ng mga lalaking ito ang mga pagkakataon sa mga labi at kahit hindi pa kilala si Roman Abramovich, siya ay isa sa kanila. Habang maigsing naglingkod sa Soviet Army, sinasabing pinaunlad ni Abramovich ang kanyang mga kasanayan sa kalakalan
sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan ng ilegal na gasolina na nagbigay sa kanya ng kaalaman sa parehong ekonomiya ng walang koneksyon at mga pangunahing prinsipyo ng kalakalan sa mga pangamba. Pagkatapos ng militar na serbisyo, una siyang pumasok sa isang institusyon sa Moscow, ngunit pagkatapos ay iniwan ito para magtuon sa daigdig ng negosyo. Ang pagbagsak ng Unyong Sobyet noong 1991 ay nagdala ng kanyang mga oportunidad at natatanging hamon, habang ang mga batas ng privatization ay pinaasa ang mga pagsinsalansan at nagbukas ng isang malawak na merkado, kadalasan ay magulo, kung saan naging posible ang mga pribadong negosyo. Noong 1987, ang unang pagnenegosyo ni Abramovich ay ang pagbebenta ng mga pato at dolls na plastic. Oo, ang magnatong ito ng langis ay nagsimula sa kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga dolls. Sa isang maliit na puhunan, siya at ang kanyang dating asawa na si Olga ay nagtayo ng isang maliit na kumpanya na nagmamanupaktura ng mga laruan na plastik sa kanilang apartment sa Moscow. Ang pagnenegasong ito ay nangailangan ng mahabang oras ng trabaho, kakulangan sa simula sa produksyon at madalas na pakikipagsapalaran sa isang hindi tiyak na merkado. Gayunpaman, ang negosyo ng laruan ni Abramovich ay patuloy na lumago, nagbibigay ng kaunti-ngunit ng kita ngunit matatag, at nagturo sa kanya ng mahahalagang konsepto sa negosyo tulad ng supply chains, customer demand, at pricing strategies. Ang mga laruan lamang ang nagsilbing simula. Sa madaling panahon, siya ay natuto na magtuklas ng mga oportunidad sa merkado at nagsimulang mag-expand at mag-invest sa iba pang produkto at serbisyo tulad ng mga kilalang perfume at deodorant gamit ang kanyang lumalaking network ng mga kakilala. Ang mga pagnenegosyong ito ay nagbigay sa kanya ng mga ideya sa dynamics ng demand. Pinapayagan siyang gamitin ang kanyang mga koneksyon sa loob ng umuunlad na kapitalistang komunidad sa Moscow. Sa mga unang taon ng ekonomiya ng Russia sa transisyon, kinaharap ni Abramovich ang iba't ibang mga hamon bilang isang entrepreneur. Kabilang dito ang mga logistical challenges sapagkat ang networks para sa manufacturing at distribution ay hindi stable at kadalasang nangangailangan ng matatatag na local connections o subornos para ma-operate ng maayos. Sa katunayan, kinumpirma ni Abramovich na nag-resort siya sa subornos at tulong ng mafia upang mapaunlad ang kanyang negosyo noong una. Ang kanyang paglalakbay patungo sa isang bilyonaryong palad sa panahon post-Sovyetyo ay puno ng kaguluhan, ngunit may malawak na oportunidad din. Habang ibinibenta ng gobyerno ang mga state assets, ang mga kabataang entrepreneurs tulad ni Abramovich ay nagkaroon ng pagkakataon upang makakuha ng shares sa dati mga higanting ekonomiya ng Soviet. Isa sa mga assets na ito ang magbabago ng panghabambuhay ng buhay ni Abramovich, ang langis. Ito ay isang mahalagang yugto para sa batang si Abramovich. Bagaman ito ay nakasangkot sa pagsasakripisyo ng malalaking panganib at utang, naging ito sa huli isang milyonaryo. Sa pakikipag-ugnay kay Boris Berezovsky, sila ay nagtulak ng isang malaking negosyo na nagbago sa kanilang buhay. Ginawang sila ang pinakamakapangyarihang oligarko. Gayunpaman, si Boris Berezovsky ay isang kilalang negosyante na may malaking impluwensya sa politikal at ekonomikong bilugan sa Russia. Hanggang sa simula ng dekada 1990, nakakalikom siya ng yaman at nakapag-establish ng matitibay na koneksyon kasama na ang mga kaugnayan kay Russian President Boris Yeltsin. Ang impluwensya ni Berezovsky ay lalo na malakas sa loob ng Kremlin, kung saan kaya niyang itaguyod ang mga individual at patakaran na makabubuti sa kanyang komersyal na interes. Si Abramovich, na mas bata at hindi gaanong konektado sa politika sa panahong iyon,
ay pumasok sa esfera ng impluwensiya ni Berezovsky sa pamamagitan ng isang kaalaman sa karaniwan. Natutuwa sa galing sa negosyo ni Abramovich, tinanggap siya ni Berezovsky. Nagsimula sila ng isang ugnayan na sa simula ay kapaki-pakinabang para sa kanilang dalawa. Si Berezovsky ay nagbibigay ng political access at suporta, habang si Abramovich ay nagmumungkahi ng kanyang lumalaking kakayahan sa negosyo at mga kontak sa industriya ng langis. Ang kanilang unang malaking pagsasamahan sa negosyo at isa sa mga negosyo na naging tatak ng yugto ng oligarko sa Rusya ay ang pag-acquire ng Sibneft, isang kumpanya ng langis sa Russia. Ito'y sumisimbolo sa proseso ng pribatisasyon ng pagpapautang sa pamamagitan ng mga share sa Russia noong dekada ng 1990, kung saan ang mga ari-arian ng Estado ay ipinagbili sa mga piling pribadong mamumuhunan sa isang maliit na halaga ng kanilang tunay na halaga. Noong 1995, sa impluwensya politikal ni Berezovsky at ang dalubhasang finansyal ni Abramovich, sila ay matagumpay na nakuha ang kontrol sa Sibneft sa halos $100 milyon, bagamat ang kumpanya ay nagkakahalaga ng bilyon. Ang pag-acquire na ito ay nagpapatibay sa kanilang dalawa bilang makapangyarihang oligarko may malaking impluwensiya sa industriya ng langis. Si Abramovich ay naglaro ng mahalagang papel sa araw-araw na operasyon at paglawak ng Sibneft, habang si Berezovsky ay mas nakapokus sa pagbibigay ng political at media support. Ang ugnayan na ito ay nagbigay daan kay Abramovich na mabilis na makalikom ng malaking yaman, at ang Sibneft ay magiging isa sa pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russia. Pinapalaki ang halaga nito ng maraming beses. Ang Sibneft ay mabilis na naging isa sa pinakamahalagang producer ng langis sa Russia, at ang halaga nito ay tumaas. Ginawa ang pagmamay-ari ni Abramovich na mahalaga sa bilyon. Gayunpaman, ang kanilang partnership ay batay sa personal na pangunawa kaysa sa formal na legal na kasunduan na magiging isang kontrobersyal na issue sa hinaharap. Bukod sa mga negosyo sa sektor ng petrolyo, pinalawak ni Abramovich ang kanyang negosyo sa sektor ng mga metal na higit na naglaan sa aluminyo. Pumasok siya sa industriya ng aluminyo ng Russia noong dekada ng aluminyo noong 1990s, isang panahon ng matinding kompetisyon at pagtatalo para sa mahahalagang resurso. Sa huli, nakipag-partner siya kay Oleg Deripaska upang bumuo ng Rusal, na naging isa sa pinakamalaking producer ng aluminyo sa buong mundo. Mas pinakawalan ni Abramovich ang kanyang pagmamay-ari sa Rusal ng mas mataas ang kita, pinalakas ang kanyang yaman. Bukod dito, ipinakita rin ni Abramovich ang kanyang katalinuhan sa pag-alis sa mga investment sa tamang mga sandali. Noong 2005, ibinenta niya ang kanyang 7% na pagmamay-ari sa Sibneft sa janting gobyernong Gazprom ng Russia para sa halos $13 billion. Ito ay isa sa pinakamalaking komersyal na transaksyon sa kasaysayan ng Russia sa panahong iyon, at napatibay nito ang bilyonaryong estado ni Abramovich. Ang mga pag-i-invest na pangunahin ni Abramovich sa langis, aluminyo at iba pang industriya ay nagtanda ng isang pagbabago mula sa kanyang unang mga taon bilang isang maliit na entrepreneur, at nagpakilala sa kanya sa mas mataas na antas ng bagong elite businessman ng Russia. Gayunpaman, ang tagumpay na ito ay hindi nang walang mga pagsubok, habang kinakaharap niya ang mga legal at politikal na hamon upang pagsamahin ang kanyang mga ari-arian. Ang kaugnayan sa pagitan ng Berezovsky at Abramovich ay nagsimula ng maasim noong maagang ika-2000. Ang pag-angat ni Vladimir Putin sa kapangyarihan ay nagdala ng bagong bugso ng reforma na may layunin na bawasan ang impluwensya ng oligarko sa politika. Ang bukas na kritisismo ni Berezovsky kay Putin ay naglagay sa kanya sa di pagkasundo sa Kremlin,
at sa huli ay tumakas papuntang Inglaterra kung saan siya nanirahan sa kusang ipinatupad na paglayas. Si Abramovich naman ay nagtagumpay sa pagpanatili ng kanyang impluensya sa Russia sa pamamagitan ng mas malapit na pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ni Putin at pag-iwas sa direktang pakikisangkot sa politika. Berezovsky ay nasaktan sa pangangalunya ni Abramovich sa pagtangging suportahan ang kanyang oposisyon kay Putin at sa aligasyong puwersahan siya upang ibenta ang kanyang mga aksyon sa kanilang mga pinagsamang kumpanya sa isang bahagi lamang ng kanilang tunay na halaga. Itinanggi ni Abramovich na siya ay nagpilit sa pagbebenta ng mga aksyon ng Sibneft kay Berezovsky para sa mas mababa kaysa sa tunay na halaga nito, at sinabi na si Berezovsky ay nararapat lamang na kabayaran. Noong 2011, sinampahan ni Berezovsky ng kaso si Abramovich sa mataas na hukuman ng United Kingdom, anupas mahigit sa $5 bilyon bilang kabayaran. Nag-aakusa kay Abramovich ng pananakot at panghihina sa tiwala. Inilahad niya na nilinlang siya sa kanyang sa bahagi ng kita ng Sibneft. Itinanggi ni Abramovich na si Berezovsky ay hindi legal na may-ari ng Sibneft, kundi isang tagapagtaguyod na pampolitika na tumanggap ng suportang pinansyal kapalit ng pangangalaga sa politika. Ang paglilitis na naganap noong 2012 ay isa sa mga pinakamalalaking at pinakamahal sa kasaysayan ng Britanya. Tumagal ng ilang buwan at sumasalamin sa madilim na daigdig ng mga oligarko ng Rusya. Ang kaso ay nadesisyunan para kay Abramovich na ang hukuman ay nagkukumpirma na si Berezovsky ay hindi nagsumayti ng sapat na ebidensya ng pag-aari at legal ang mga aksyon ni Abramovich. Ang pagkatalo na ito sa korte ay malaking pagkasablay para kay Berezovsky, na noon ay hirap na sa aspetong pinansyal. Noong 2013, natagpuan siya na patay sa kanyang tahanan sa United Kingdom sa misteryosong kalagayan. At isang opisyal na investigasyon ay nagbigay ng bukas na hatol. Samantalang dito, tuloy-tuloy na umuunlad si Abramovich bilang negosyante. Mula sa simpleng pinagmulan patungo sa kasaganahan sa sektor ng mga metal, ipinangalaga niya ang kanyang yaman at pinalawak ang kanyang mga ari-arian, kabilang na ang kanyang marangyan na pagpapuhunan sa English Football Club na Chelsea. Isang buhay bilang pandaigdigang bilyonaryo. Sa pamamagitan ng kalakal ng langis at estratehikong pamumuhunan, siya ay umakyat mula sa isang batang ulila patungo sa isang bilyonaryong oligarko. Bagaman may kanyang malaking yaman, nananatili siyang medyo hindi kilala sa kanluran hanggang sa ituon niya ang kanyang focus sa Chelsea Football Club. Sa panahong iyon, ang Chelsea ay isang club na may mayayamang kasaysayan, ngunit nahaharap sa pagbagsak sa kanilang kapalaran. Mula noong 1955, hindi nanalo ng English League ang Chelsea at nagkaroon ito ng malubhang problema sa pinansya. Kailangan ng isang tagapagligtas. Nakita ni Abramovich ang pagkakataon na ito at hindi ito pinalampas. Noong 2003, ikinagulat niya ang mundo ng sport nang bilhin niya ang Chelsea Football Club sa halagang 114 milyon. Noon, hindi pa ito katulad ng kasalukuyang kalakaran ng Chelsea sa Europa. Nakita ni Abramovich hindi lamang ang pagkakataon na palaguin ang kanyang mga investment, kundi pati na rin ang magbigay ng isang malupit na deklarasyon sa pandaigdigang larangan. Ang pag-aari niya ay hindi lamang pang-sport. Ito ay nagsasagisag ng estado, impluensya at ambisyon. Siya ay handang mamuhunan ng malaki at walang kondisyon, isang bagay na hindi pa nangyari sa English football. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang inobasyon sa mundo ng sport. Si Abramovich ay naging isa sa mga unang dayuhan na bilyonaryo na bumili ng isang malaking football club sa Europa na nagsimula ng isang takbo na magpapabago ng sport ng permanente.
Para sa Chelsea, ang kanyang pagdating ay sumisimbolo ng isang bagong panahon. Hindi lamang siya naghahanap na bumili ng isang club, kundi mabilis na makamit ang tagumpay. Sa loob ng ilang buwan, nag-invest siya ng higit sa 100 milyon. Dinala ang mga kilalang manlalaro mula sa buong Europa at binuo ang isang koponan na gumawa sa Chelsea ng isang malakas na puwersa sa English at European football. Ito ay ang unang pagkakataon na ang isang may-ari ng club ang nag-uudyok ng laro sa pamamagitan ng napakalaking halaga ng investment. Ang pamamaraan ni Abramovich ay hindi lamang pangdismurso, kundi revolusyonaryo rin. Ang kanyang pagdating ang naging simula ng panahon kung saan ang mga bilyonaryo ang magbabago ng football ng permanente. Ang ambisyon ni Abramovich ay walang hanggan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinagwasak ng Chelsea ang mga record sa mga transfer, kumuha ng mga elite player at nagdala ng mga mambobola tulad ni Jose Mourinho na nagbago sa mentalidad ng koponan. Noong 2005, nakapag-ani si Abramovich ng bunga mula sa kanyang investment nang maikoronang kampiyon ang Chelsea sa Premier League. Sa ilalim ng pamumuno ni Jose Mourinho, isang bagong mentalidad ng kaginhawaan, pagiging matatag at ambisyon ay itinatag. At patuloy ang tagumpay, mabilis ang mga resulta. Matapos ang unang titulo ng Premier League sa loob ng 50 taon, patuloy na nakaipon ng mga tropeyo ang Chelsea kasama ang 5 titulo ng Premier League, 5 FA Cups at ang pinakamahalaga, ang matagal nang hinahangad na titulo ng UEFA Champions League. Noong 2012, naabot ni Abramovich ang kasukdulan ng football sa Europa. Matapos ang mga taon ng pagkadismaya, ang Chelsea ay itinayo ang trofeo ng UEFA Champions League sa Munich na nagbigay katuparan sa pangarap ni Abramovich at iniwan ang kanyang marka sa kasaysayan ng football. Para kay Roman Abramovich, ang panalo ay hindi lamang isang layunin, ito ay ang tanging pagpipilian. At para sa mga tagahanga ng Chelsea, si Abramovich ay naging bayani na labis na pinahahangaan. Para sa kanya, ang Chelsea ay kumakatawan ng higit pa sa simpleng pamumuhunan. Ito ay kanyang proyekto ng damdamin, kanyang paraan ng pag-iiwan ng kanyang marka sa pandaigdigang entablado at kanyang sagot sa mga nagdududa sa kanya. Isinilang sa matitinding taglamig ng Sobyetikong Rusya, nagsimula si Abramovich sa kanyang pag-angat sa kapangyarihan sa mga hindi inaasahang lugar. Mula sa mga simpleng pinagmulan, itinayo niya ang isang imperyo na umaabot mula sa industriya ng langis at gas hanggang sa mga metal, culminating sa luho at palaro. Ang kanyang yaman ay inaakalang umabot sa halos $10 billion hanggang 2024. Gayunpaman, ang personal na buhay ni Roman Abramovich ay labis na nakaakit kumpara sa kanyang negosyo at madalas laman ng balita, lalo na dahil sa kanyang maraming pag-aasawa at dynamics ng pamilya. Ang unang pag-aasawa ni Abramovich ay sa Olga Lisova, dating stewardess, noong maagang bahagi ng 1990s. Mayroon silang isang anak, si Anna Abramovich, ngunit ang pagkakaisa ay nauwi sa diborsyo at pinag-iisipan na ang pag-angat ni Abramovich sa kapangyarihan at yaman ay nagdulot sa paghiwalay dahil sa lumalaking pangangailangan ng kanyang negosyo. Ang ikalawang asawa niya ay si Irina, din dating stewardess ng Aeroflot, kung saan sila ay nagkaroon ng 5 anak, Arkady, Sofia, Ilya, Irina at Lia. Ang pag-aasawang ito ay nagpatuloy ng mahigit sa 1 dekada bago ito natapos noong 2007 na may mga ulat na nagpapahiwatig ng isang maamigong paghihiwalay. Si Irina ay lumamang ng isang malaking kasunduan pagkatapos ng diborsyo kasama ang isang malaking halaga ng pera at maraming ari-arian. Ang ikatlong asawa ni Abramovich ay si Daria Zhukova, isang sosyalitang Ruso at kolektor ng sining na ikinasal niya noong 2008 at may 2 anak, Aron Alexander at Lia.
Kilala si Zhukova sa kanyang papel sa kasalukuyang eksena ng sining at sa kanyang pagtutok sa Garage Museum of Contemporary Art sa Moscow. Ang kanilang relasyon ay nagtagal hanggang 2017 nang ipahayag nila ang kanilang paghihiwalay. Gayunpaman, nagawa nilang panatilihin ang isang sibilisadong relasyon, lalong-lalo na para sa kanilang mga anak, at nagpatuloy silang magtulungan. Kilala si Abramovich sa pagiging pribado sa kanyang pamilya, ngunit may malalim na pangako sa kanyang mga anak. Ang kanyang kayamanan at estado ay tiyak na nagbibigay sa kanya ng isang marangyang pamumuhay para sa kanyang pamilya, ngunit naglaan din siya ng oras sa edukasyon nila. Ang kanyang mga anak ay pinag-aral sa mga prestihiyos na paaralan sa Rusya at sa ibang bansa. At ang kanyang koneksyon sa sining, lalo na sa pamamagitan ng kanyang ex-asawa na si Daria Zhukova, ay tumulong sa kanilang pagsasanay sa lipunan ng elitista at pandaigdigang eksena ng sining. Isang taong may kakaibang yaman, hindi lang si Abramovich nabubuhay, kundi sumasaya sa isang hindi mapapantayang luho. Ang kanyang portfolio ng ari-arian ay kamukha ng isang gabay sa pinakaaasam-asam na mga lokasyon sa buong mundo. Ang kanyang mansion na nagkakahalagang 140 milyon sa London na matatagpuan sa Kensington Palace Gardens, na kilala bilang Billionaires Row, ay lalo na kilala. Ang ari-ariang ito ay maluwang at marangya, kasama ang isang pribadong sinehan, indoor pool at underground parking garage. Isa ito sa pinakamahal na tirahan sa United Kingdom. Bukod dito, mayroon ding maraming ari-arian si Abramovich sa Pransiya, kabilang ang isang kastilyo sa Riviera Francesa, kung saan siya nagtatagal ng karamihang oras. Ang ari-arian na ito ay nag-aalok ng kahangahangang tanawin ng Mediterranean at may mga nagmumurang hardin at mga istruktura ng kasaysayan. Bukod sa mga ari-arian sa Europa, si Abramovich din ay may mga tirahan sa Estados Unidos, lalo na sa New York. Ang kanyang mansyon sa Upper East Side na binili para sa $75 million ay isa sa mga pinakapansining na pag-aari niya sa bansa. May hawak siya ng maraming ari-arian sa Russia, kasama na rito ang isang marangyang dacha sa Moscow region, ngunit ang kanyang mga investasyon sa mga ari-ariang umaabot mula sa kahangahangang baybayin ng Monaco hanggang sa mga burol ng Italia, na kung gayon ay sumasaklaw sa buong mundo. Bawat tahanan ay nagsisimbolo ng isang dambana para sa kanya, at bawat pag-aari ay isang pahayag ng yaman at impluwensya. Kinikilala si Abramovich para sa kanyang pagpahalaga sa mga deluxing yate. Mayroon siyang koleksyon na kinabibilangan ng ilang mga pinakamatimyas na barko na kailanman ay itinayo. Isa sa mga highlight ng koleksyong ito ay ang Eclipse na may halos 533 talampakan ng haba na higit pa sa simpleng yate. Ito ay isang palasyong lumulutang na may mga iba't ibang pool, isang dance club room at maging isang sistema ng depensa laban sa missile. Oo, nabasa mo ng tama, isang sistema ng depensa laban sa missile na may halagang higit sa $1 billion. Ang Eclipse ay sumasagisag sa walang humpay na panlasa ni Abramovich para sa luho. Wala itong inaalinsunod na gastusin, walang detalye na walang kabuluhan. Sinasabing may 70 kawani, isang kumpletong spa at kahit isang pribadong submarine sa barko na nagpapakita ng kahalagahan ng privacy at luho. Bukod sa kanyang mga mamahaling yate, nagtataglay din si Abramovich ng isang pampribadong flota ng mga eroplano upang tiyakin na ang kanyang mga paglalakbay ay tugma sa kanyang mamahaling pamumuhay. Kasama sa flotang ito ang isang Boeing 767-300ER, kilala bilang Bandit, na higit sa simpleng eroplano, ito ay halos isang lumilipad na mansyon. Dayuhin upang mag-alok ng isang marangyang interior na may maraming kwarto, isang dining area, malaking meeting room, at isang pangkaraniwang size na banyo. Ang interior nito ay idinisenyo upang mag-abot sa kanyang pamumuhay.
May espesyal na mga compartments para sa pahinga, mga meeting at aliwan. Kasama rin dito ang Gulfstream G650 na kinikilala bilang isa sa pinakamabilis na pampribadong eroplano sa buong mundo, nag-aalok ng mga marangyang accommodation gaya ng komportabling upuan at malawak na espasyo para sa pribadong trabaho o pahingahan. Gayunpaman, ang labis na kayamanan at kasaganaan ay laging may mga isyu at legal na pagsisiyasat. Gayon din, kadalasang bumubunsod sa legal na pagsisiyasat ang yaman at negosyo ni Abramovich, lalo na sa kaugnayan sa transparency ng kanyang mga komersyal na gawain at sa mga paraan kung paano niya nakamit ang kanyang yaman. Ang pag-akma ni Abramovich ng kumpanya ng langis na Sibneft noong dekada ng 1990 ay madalas na tinuturo bilang mapangahas na may mga paratang ng pagkakasangkot sa mas malawak na proseso ng privatisasyon na may tatak ng katiwalian at manipulasyon ng mga state assets. Nagtatanong ang mga kritiko na ang kanyang pagangat sa yaman ay pinadali ng malapit na ugnayan sa gobyernong Ruso at sa elite na politikal. Isa sa pinakamatagal na kritika kay Abramovich ay may kaugnayan sa kanyang sinasabing malapit na ugnayan kay Vladimir Putin. Sinasabing isa si Abramovich sa pinakamayaman sa Rusya dahil sa kanyang kakayahan na magpanatili ng magandang ugnayan sa Kremlin. Inaangkin ng mga kritiko na nakinabang siya sa suporta ng Estado at pribilehiyadong pagtrato sa kanyang mga negosyo, kabilang ang sa pamamagitan ng mga kasunduan sa mga state-owned na kumpanya ng gas at langis. Kahit itinatanggi ni Abramovich ang anumang ditamang impluwensiya sa politika, nananatiling usapin ng kanyang ugnayan sa mga kilalang personalidad sa Rusya. Matapos ang pagsalakay ng Rusya sa Ukraine noong Pebrero ng 2022, naging sentro ng internasyonal na atensyon si Abramovich. Nagpatupad ang mga kanluraning pamahalaan, kabilang ang EU, UK at US, ng mga parusa laban sa kanya bilang tugon sa mga aksyon ng Russia, bilang bahagi ng mas malawak na kakayahan na tukuyin ang mga taong may kaugnayan sa Kremlin. Noong Marso ng 2022, pagkatapos ng invasyon, isinailalim ng pamahalaan ng United Kingdom si Abramovich sa pagpapatigil ng mga ari-arian at pagbabawal sa paglalakbay, na tinutukoy ang kaniyang pagiging malapit kay Putin bilang pangunahing salik. Ang kaniyang ari-arian, kabilang ang Chelsea FC, ay idinagdag at siya ay ipinagbawal na magbenta ng kanyang club. Nagpatupad din ng mga katulad na mga parusa ang EU at ang US na nagpigil sa kanyang kakayahan na mag-access ng mga ari-arian sa labas ng bansa. Bukod dito, ang kaniyang mga ari-arian, kabilang ang mahahalagang mga pamumuhunan sa iba't ibang sektor tulad ng enerhiya, pagmimina at mga ari-arian ay naging biktima rin. Bilang bahagi ng mga parusa, pinilit si Abramovich na ibenta ang Chelsea FC. Sa simula, sinubukan niyang ibenta ang club sa isang konsorsyo na pinangungunahan ni Todd Boehly, isang mamumuhunan mula sa US, para sa halos $425 bilyon. Ang kasunduan ay natapos noong Mayo ng 2022 na nagpapahiwatig sa wakas ng halos 2 dekadang pamumuno ni Abramovich sa club. Kasama sa mga ari-arian ni Abramovich ang kanyang kumpanya ng pamumuhunan na Millhouse Capital, pagmamay-ari sa mga kumpanya tulad ng Evraz, isang Russian steel giant, at isang serye ng mga trusts at offshore holdings na konektado sa kanyang kayamanan. Noong 2022, bago ipatupad ang mga parusa, ginamit ni Abramovich ang isang komplikadong network ng mga kumpanya upang pakawalan ang ilang ari-arian, kabilang ang isang malaking pagmamay-ari sa Russian search engine na Yandex. Isang serye ng mga dokumentong nakalabas din ang nagpapakita ng mga ari-arian na hindi na ibunyag noon ng nasanksyonadong Russian billionaire na si Roman Abramovich. Bukod sa 6 na yate,
na naipinapahalagahan ng kahit $1 bilyon na naunang alam ng publiko ang mga dokumento na ibinigay sa Organized Crime and Corruption Reporting Project at sa kanilang mga kasosyo, kabilang na ang Forbes, ay nagpapakita na si Abramovich ay may kahit na tinunpang yate at sasakyang pandagat sa pamamagitan ng mga offshore companies at trusts. Nilalantad din ng mga inilabas na dokumento na si Abramovich ang may-ari ng isang 40 talampakang motorboat na may tawag na Umbra A na may halagang humigit kumulang 1 million sa isang taunang ulat noong 2016 bukod sa 8 mga sasakyang pandagat. Ayon sa mga eksperto sa paghahalaga ng yate ng vessel's value, ang 82 talampakang Coop ang pinakamahalagang yate na hindi pa na ire-report na may tantiyang halagang $3 million. Pagkatapos ng mga parusa, patuloy na nagsusumikap si Abramovich na i-liquidate ang kanyang iba't ibang mga ari-arian. Ang kanyang yate ng luho, Eclipse, ay pansamantalang nagtambay sa ilang lokasyon, ngunit nauwi sa pag-alis sa mga tubig ng Europa, nagpapahiwatig sa kanyang mga pagsisikap upang protektahan ang kanyang mga yaman sa luho. Sa kabila ng kanyang mga gawaing pangkalusugan, kabilang ang donasyon sa mga ospital para sa mga bata, mga programa sa edukasyon at sining, ang pamana ni Abramovich ay nadungisan ng mga issue tungkol sa pinagmulan ng kanyang yaman at ang kanyang mga koneksyon sa politika. Ang mga parusa at legal na mga proseso ay nagpapalalim sa investigasyon sa kanyang mga transaksyon sa pinansyal na nagdudulot ng anino sa kanyang pamana. Si Abramovich ay patuloy na nahaharap sa mga hamon legal mula sa mga hukuman sa Russia at mga internasyonal. Sa patuloy na pagtanggi ng mga parusa, kinukonsidera sa kasalukuyan ang kinabukasan ng natitirang ari-arian at kung magtatagumpay siya sa pag-ambag muli ng kanyang yaman o impluensya. Kahit may mga kontrobersya na kinasasangkutan siya, lalo na sa kanyang ugnayan sa gobyernong Ruso at sa mga isyu ng kanyang yaman, ang impluensiya ni Abramovich sa negosyo at sa sports ay hindi maikakaila. Ang kanyang komplikadong personal na buhay na naiparamdam ng kanyang maraming kasal at mga anak ay nagdagdag lamang ng intriga sa kanyang multifaceted na persona bilang isa sa pinakamahiwagang bilyonaryo sa mundo. Gayunpaman, ang kanyang paglalakbay mula sa isang ulilang bata sa isang liblib na lungsod hanggang sa maging isang global na negosyo magnate ay nananatiling isang nakaaaliw at kahangahangang kwento ng ambisyon at pagtitiis. Kung ikaw ay nagustuhan ng video na ito, tingnan ang iba pang card sa iyong screen para higit pa.